take back what the enemy has stolen. Amen. Amen. Pagbawi sa mga bagay na ninakaw ng dyablo sa iyong buhay, sa ating buhay. I do believe na bawat isa sa atin ay may ninakaw ang dyablo na nawala Amen. Kaya nawala yung joy, nawala yung peace. Dahil yung mga bagay na ninakaw ng dyablo sa atin. Amen. But we do believe sa pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Na yung mga pangako niya sa atin ay totoo. At ang sabi niya, salita niya, ibabalik ko yung anumang mga ninakaw ng dyablo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Panunumbalikin ng Panginoon. Lalo na yung galak mo. Yung galak mo paglilingkod, dati excited sa panambahan. Dati excited sa pagdala. Dati hindi nalilate. Nandun yung excitement. Amen. Yung joy. Amen. Mayroon pong kaibahan ang joy at happiness. Ang joy, ito po yung bunga ng banal na espiritu ng Diyos. Samantalang yung happiness, nakadepende yan sa mga nangyayari sa iyong buhay o sa ating buhay. Amen. At ito yung nawala sa atin, na kailangang manumbalik sa atin yung joy na yon. At marahil yung joy na yon ay nawala dahil sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit, ano man yung nangyaring yan, ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Only ask. Amen. Panunumbalikin ng Diyos, ibabalik niya sa iyo yung mga bagay na nawala sa iyo. Amen. Yung mga bagay na ninakaw ng dyablo. So ito ang panahon ng pagbawi. Amen. Amen. Bawiin yung nararapat sa iyo, nakaloob ng Panginoon. Bawiin yung mga bagay na nawala sa buhay mo. Alam mo nyo, ang dyablo ay ginagawa lang niya yung kanyang trabaho. That is to kill, to steal, and destroy. Walang personalan po yan. Ang dahil ay namatay na. Unti-unti nang naglalaho yung pananalig mo sa Panginoon. Trabaho niya yun Padalhan ka ng mga bagay ng mga negatibo. Amen. Padalhan ka ng mga bagay ng mga problema na tila ang hirap unawain at intindihin. Trabaho niya yun Napanghinaan ka. Trabaho niya na walain ang pananalig mo sa Diyos. Trabaho niya yun. Trabaho niya yun. Nanakawin niya yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sirain niya yung mga pangarap mo. Amen. Wasakin niya ang mga pangarap mo, yung mga plano mo, yung mga ninanasa mo. Wala nang ibang hangad ang dyablo, kundi ikaw ay sirain, patayin ang mga bagay na inaasahan mo, sirain, nakawin yung mga bagay na mayroon ka. At maraming ninakaw sa buhay mo marahil. Isa na yun yung kagalakan. Amen. Isa na yun yung kapayapaan na bunga ng banal na espiritu ng Diyos. Again, ang kaaway na dyablo ay walang hangad yan kundi nakawin ang mga pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Patayin yung kagalakan, mayroon ka. Patayin yung kapayapaan na dulot ng Panginoong Jesucristo, bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga panalangin ni David sa Psalms 51 verse 12, sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Amen. Tumanggap ka na sa Panginoon, kumilala ka na sa Kanya. Kaya lang, yung enjoyment ng kaligtasan na dulot ng Panginoon, unti-unti, naglalaho, o nawala na. Kaya kung minsan, parang kabuti. Pakita mo ngayon, mamaya wala. Sa susunod, wala. Amen. Kaya sabi niya, ibalik mo, Panginoon, yung lahat na dulot ng iyong pagliligtas. Amen. Ito yung nakakalimutan natin Marahil nakalimutan mo na yung benepisyo ng kaligtasan ng Panginoon na inialay niya yung kanyang buhay para sa atin, para sa katagumpayan natin. Amen. Restore unto me, Lord, the joy of my salvation. Marahil nagkakasira ang pamilya. Diba? Pagkakaibigan, nagkakawatak-watak. Ayan mo ba kayo? Restore to me, Lord. Nakabatay sa mga pangyayari yung kanyang kagalakan. Pero yung galak na dulot ng Panginoon,
Huwag ko nating hayaang mawala yun. Yes. Makapagniig tayo ng higit pa, lalo pa sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. 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 Dahil siya lang po ang pwedeng magkaloob nito. Pag pumayag na nakawin ng diablo yung galak mo sa paglilingkod, galak mo sa fellowship mo sa Panginoon, galak mo sa devotion mo sa Panginoon, huwag mong hayaan na nakawin to. It's time to get back! Amen. To get back! Yes. Amen! Yung mga kaloob ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon. Kaya sabi ni David, restore to me, Lord. Kasi sumemplang si David. Oh, sumemplang siya. At naramdaman niya, buti na lang, naramdaman niya. Naramdaman niya na wala na yung galak sa puso niya. Kaya sabi niya, restore pa rin po, Panginoon, yung galak ng kaligtasan ko. Alam po niyo itong mga talatang ito na binasa ko, ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Amen. Nasa despite ng mga nararanasan sa iyong buhay, yung mga tiisin mo sa iyong buhay, alam po ninyo, temporary lang yan. Amen. Hello. Yes. Panandalian lang yan. Amen. Amen. Yung mga bagay na kinakaharap mo sa iyong buhay, bukod sa yan, ay temporary lang, may layunin yan. Bakit? Hinayaan ng Panginoon na maranasan mo ang mga bagay na tiisin na mayroon ka, may dahilan. At yung mga bagay na nararanasan o naranasan mo, ito po ay ginagamit ng Panginoon. Yung trials na yan. Naman, pastora, pambira ka naman. Bakit naman gano'n? Yung pang pinagdaranasan ko ngayon, ay para ba ito, ginagamit ba ni God to para sa akin? I-born again ako, pumilala ako. Ginagamit ng Diyos yan to strengthen you. Amen. To establish you into your faith. Kaya lang kadalasan kasi pag dumarating na yung trials, nawawala na yung faith. Hindi mo na makita. Hindi ba yun nahalata? Ito halatang halata ko eh. Pag malaki ang pangangailangan, always present. Nandyan ba kayo? Pero natagpuan na niya. Na-answer na. Yung kanyang prayer request, hindi mo na makita. Kaya yung mga trials na kinakaharap mo, kinakaharap natin, ito ay ginagamit ng Panginoon para mapatatag tayo sa ating pananalig. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus, pagbabalik ko ba, mayroon pa bang pananalig akong makikita? Lord, salamat sa trials. Yes. Salamat Amen. sa mga tribulations, Lord. Amen. Napapatatag yung aking pananalig sa iyo. Yes. All things work together for good. Wala naman sinabing ganyan na pag mabuti lang, good. Kundi all things, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, all things work together for your good. Yes. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin na nangako, siya ay tapat. Kung ano yung sinabi niya, yung pangako niya, period, hindi mababago yun. Amen. Amen. Hello, kaya yung dinaranas mo, that is yours, for your own good. Amen. Para mapatatag lalo, mapalakas lalo ang pananalig sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, kabisado na ninyo sila. Amen. Sinabi niya rito, I know. Alam nila, ni Lord. Alam niya. Alam mo ba pinaghahandaan ka ni Lord? Amen. Ng mga mabubuting bagay. Alam ko kung anong panukala ko sa'yo. Amen. Yun ang sabi niya sa 29 eh. Pinag-iisipan kita. Hello? Yung pa yung sabi niya sa salita niya. Amen. At yung mga bagay na iniisip ko ay para sa tagumpay mo. Para sa hinaharap mo. Amen. Hello, again, yung nangyayari ngayon sa'yo, temporary lang yan. Amen. May layunin yan. Yes. Mapatatag ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kinagahandaan ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Ayon sa kanyang panukala. Kaya naman, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for. Yes. Kailan daw ang faith? Now.
Kailan daw ulit ang faith? Now. Ngayon, exercise mo yung faith ngayon. Yes. Hindi kung saka na mag-isip ka kaya hindi mo makita yung iba eh, no? Nandiyan mo ba kayo? Hello? Amen. Exercise our faith. Paano natin may exercise yung ating faith kung hindi ka humaharap sa mga trials ng buhay? Now faith is ngayon. May exercise. Yung kinakaharap mo ngayon, apply mo yung faith mo doon. Ngayon. Amen. Amen. Dahil yung pananalig, sabi po rito, ito po yung katiyakan ng mga bagay na inaasahan mo. Amen. Amen. Tiyak ka na mangyayari yung mga bagay na inaasahan mo because of your faith na ginagawa mo. Amen. The evidence of things not seen. So bukod sa katiyakan, ito ay katibayan. Yung pananalig mo. Amen. Sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero nananalig ka, makikita mo. Amen. Amen. So itong faith ay nahantulad sa sino may mga lupa sa inyo. Nakahawak na ng mga titulo ng lupa. Oo, yung sa bahay. Di ba? Mayroon kayo nun eh. Meron tayo nun, tama? Meron po. Amen, mga katibayan na pag-aari mo yun. So faith, ito po yung titulo natin. Titulo natin sa mga bagay na inaasahan natin. Eto, titulo ko to. Diablo ha. Yung binawi mo sa akin, hindi mo mababawan dahil eto, prueba ko. Yes. Yung titulo ko, yung faith ko. Ito'y katiyakan akin to, katibayan to. So, ibig sabihin mga minamahal, we have the assurance. Yes. May katiyakan tayo sa mga pangako ng Diyos. Amen. Amen. At ang katibayan natin, yung pananalig natin sa Kanya. Yes. Amen. Yung mga pangako ng Panginoon, yung mga sinabi niya, yung mga binitawan niya. Amen. Amen. Hello. Amen. Kung ano man ang nawala, ano sabi sa Matthew chapter 11, verse 24? Whatever things. Sinabi to, whatever. Ano man. Hello, ano ba yung mga nawala sa'yo? Ano yung mga nanakaw ng diablo sa'yo? Amen. Whatever things you asked. Yes. Hingin mo daw. Amen. Hingin mo. Paano mo hingin? Sa panalangin. Yes. Amen. Amen. Asked. Sa magitan ng pananalangin. At hindi ka lang basta humihingi. Maniwala ka. Amen. Wala pa eh. Pero naniniwala ka na. Yes. Nanatanggap mo na. Amen. Wala pa. Pero naniniwala ka, natanggap mo na. Ano sabi sa salita? And you will have them. Yes. Amen. Makakamtan mo. Amen. Matatanggap mo. Amen. Amen. Yung mga bagay na hindi pa nakikita. Yes. Mga bagay na wala pa. Matatanggap mo. Maniwala ka na. Amen. Manampalataya ka lang. Amen. Alam po ninyo, habang nagsisikap tayo na mabawi yung mga nawala sa atin, alam po ninyo, dapat matutunan natin na ang pananalig ay hindi lang basta pananalig, sinasamahan ng gawa. Magkakambal po yun. Yes. Faith in action. Amen. Hindi mo pwedeng, naniniwala naman ako, wala ka namang ginagawa. Here, ito po yung panalangin eh. Kaya ka nananalangin, may pananampalataya ka. Dahil sabi ni James chapter 2 verse 26, or without faith, sabi niya gano'n, is dead. Kung walang gawa. Faith without work is dead. Katulad ng katawan, pag wala yung espiritu dyan, patay. Amen. Amen. Gayon din naman ang pananampalataya. Kung walang kasamang gawa, patay. Ibig sabihin ng patay, walang kwenta, walang saysay, useless. Kaya nga, salamat sa Panginoon, bawat isa sa inyo, ina-apply mo yung faith. Yes. Sa pagbibigay, demonstration of your faith. Yes. Amen. Amen. So, ano bang dapat natin gawin? Lumapit po tayo sa Panginoon ng may lakas ng loob. At yung lakas ng loob na yun ay yung pagtitiwala mo. Kaya malakas ang loob mo eh. Because of that faith. Amen.
Ang kailangan lang ay humakbang tayo pasulong. Amen. Hello, humakbang ka. Amen. Ibig sabihin, mayroon kang dapat gawin. Amen. Amen. Humakbang ka at bawiin mo yung mga bagay na nangawala sa'yo. Mga bagay na ninakaw ng dyablo sa'yo. Why? Dahil alam natin, ang Diyos kasama natin. Amen. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasi sinabi ng Panginoon, we are more than conquerors in Christ. Yes. Amen. Amen. Bakit more than? Nagtagumpay na siya. Pinagtagumpayan na niya ang lahat. Binigay niya ang kanyang buhay. Nag-wish siya ng sarili niyang buhay. Amen. Pinagtagumpayan niya. Kaya ikaw ay higit na magtatagumpay. Ibig sabihin, wala ka lang gagawin. Amen. Manampalataya ka lang na may gawa. Ito sabi salita ng Panginoon. Now, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kayo, narito kayo, kumikita, di ba? Nagtatrabaho kayo talaga naman, tak-tak ang pawis ninyo, yung lakas niyo, talagang binubuhos yung lahat para kumita. Pero saan napupunta? Doon. Di ba? Kung kani-kanino. Amen. Pero ikaw naghirap, sila hindi naghirap. Amen. Sino yung more than conquerors? Sila. Walang ginawa. Ganon din tayo mga minamahal. Si Kristo ginawa niya ang lahat para sa ating tagumpay. Amen. Kaya naman ikaw ngayon, mananampalataya ni Kristo, more than conquerors ka. Amen. Dahil kay Lord. Kristo. Lahat kayang-kaya nating pagtagumpayan. Dahil si Kristo ay nagtagumpay na para sa atin. Grabe ang pag-ibig ni Lord. Amen. 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 Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, sabi dito, magpasalamat na. Hindi mo pa natatanggap. Magpasalamat ka na. Amen. Kasi diniklara na niya na ikaw ay mananagumpay. Yes. Amen. Amen. Kaya magpasalamat ka na sa tagumpay. Magpasalamat ka na, nabahawin mo na. Amen. Yung mga nawawala sa'yo. Magpasalamat na tayo. Amen. Dahil binigyan na tayo ng tagumpay ng Panginoon. Christians, mananampalataya ng Panginoon Kristo, winner ka kay Kristo. Yes. Hindi ka loser. Winner ka. Yes. Bagamat tila bagay na nalugi ka ngayon, nawalan ka ngayon, winner ka. Amen. Amen. Ibig sabihin, pinapatatag ni God yung faith mo sa Kanya. Yes. Na makakagawa ng lahat ng bagay dahil wala namang mahirap sa Kanya, walang imposible. Amen. Amen. Hallelujah. So, bawiin yung nararapat sa atin. Alam po nyo, pag binabawi natin yung mga nangawala sa buhay natin, yung joy, yung salvation na nagduda ka na, ligtas ka pa ba, yung pamilya mo, everything, yung kapayapaan mo, alam po nyo, hindi maiwasan yung hamon sa buhay. Hindi maiwasan yung hamon ng pananalig mo. Di ba yung mga problema, hinahamon yung faith mo eh. Hinahamon yung ating faith. May faith pa ba tayo? Amen. Amen. Kung ang mga bagay ay negatibo ang mga pangyayari, hamon yan ng iyong pananalig. Kaya huwag bumigay. Amen. Huwag umayaw. Narito ho ba kayo? Amen. Tanggapin natin yung hamon na yan. Dahil yan ang magpapalakas Yes. at magpapatatag ng ating pananalig sa Diyos. Dahil ang sinabi ng Panginoon ay sinabi na niya, period. Yes. Amen. Mga pangako niya, ito ay totoo dahil siya ay tapat na Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So bawat mga pagsubok, bawat harapin na kinakaharap natin, alam po ninyo, paghahanda yan para sa mga pagpapala ng Diyos na darating sa iyo. Amen. Hinahanda ka ni Lord. Yes. Ang kailangan lang ay maging matatag ka. Maging malakas ang loob mo na harapin yung mga hamon na yan. Amen. So kailangan lang po ay claim your identity. Sino ka ba kay Kristo? Amen. Sabihin mo, anak ako ng Diyos. May tamay ako sa langit, gumawa ng langit at lupa. Amen. Makapangyarihan siya. Loves ako ni God. Yes. Amen. Amen. Palalahanan mo yung sarili mo. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Amen. Hello. Kayo ay lahing inirang.
Hello, mas maganda to. Ikaw ay lahing maharlika. Amen. Amen! Maharlika ka! Sabi mo, maharlika ako. Anak ako ng Diyos. Maharlika ako. Amen! Ano ba? Sacerdote, tinalagang sacerdote ng Diyos. Alam po niyo yung sacerdote? In the Old Testament, siya lang ang nakakapasok eh. Amen. Yung sacerdote yun. And once a year. Pero tayo, hindi na eh. Wala nang harang. Dahil kay Kristo, makakapasok na tayo ng tuwiran, malaya sa presensya ng Diyos Ama sa langit. Amen. Amen. Ano ba? Ikaw ay nakatalaga sa Diyos. Wow, grabe no? Tinalaga ka. Yes. Hindi na yan, ito ang qualification ni ito. Well, hindi naman yan tinignan yung qualification eh. Amen. Amen. Hello. Kundi pinili ka ni God. Yes. Amen. Ako nga eh. Nagtataka nga ako kayo, ba't ba ako pinili? Nandyan o ba kayo? Hello. Pero pinili ka eh. Yes. Yun po ay sinabi rito. Amen. So, pangatawanan natin. Patatagin natin, manatiling matatahag at manindigan tayo sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Magtiwala tayo, manalig tayo, bawiin yung mga bagay na nararapat sa iyo. Yes. Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palaya mo, Diablo, anak ako ni Lord Jesus. Namatay siya para sa akin. Nagtagumpay siya para sa akin. Kaya ako ay higit na mananagumpay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So ano man ang pangangailangan ng bawat isa sa atin, mga minamahal, whether that is material or spiritual. Hello? Kapag ito ay dinala natin sa Panginoon, iniyak natin, ipinanalangin natin. Ano po sabi sa Philippians chapter 4, verse 19? He will supply yung mga need na yan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ibibigay niya ang lahat sa atin. Alam po ninyo, yung pagkakaloob ng mga bagay na nawala sa atin, tanging si Jesus ang kasagutan. Amen. Amen. Si Jesus ang kasagutan. Amen. Yung ating ugnayan sa Kanya, kaya wag po nating tatanggalin yung ating ugnayan sa Kanya. Yung pakikipagniig sa Panginoong Hesukristo. At pag ito ay pinanatili natin, alam po ninyo yung pagpapala ng Diyos dadaloy sa buhay mo. Yes. Ang saya, no? Sa Panginoon. Amen. Walang anumang mga pangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Yes. Amen. Ang kailangan natin, higit sa lahat, ay ang Panginoong Kristo. Yes. Kaya nga lagi in Christ, through Christ. Yes. Diba? Amen. Purihin ang Panginoon. Ano pa sabi ni Jesus? Matthew chapter 7, verse 7. Ask! Ask. Oh, humingi ka na ba? Amen. Hello? Ask! Amen. Baka wala ka pang hinihingi. And it will be given to you. Matang musikal. Hingi ka, ibibigay niya. Yes. It speaks faith. Amen. By faith. Ito po ay pananalig sa Panginoon. Yes. Lord. Amen. Amen. Seek and you shall find. Amen. Knock and the door shall be open. Yes. Amen. Yes. Amen. Di ba eh? Tagal ko na pinagpipray. Yan ang sabi na. Bakit? Pag kumakatok minsan ang lamba? Katok ka lang. Katulad yung babae, di ba na lumapit dun sa unjust judge? Hanggang sa, sabi nga ni Jesus, kung siya naibigay niya yun, sa kakulitan niya, sa akin pa kaya? Yes, Lord. Eh? Humingi kayo! Humingi mo na ba? Amen. Hello? At ibibigay sa'yo. Yan ang sabi niya eh. Hinanap mo na ba ako? Masusuntukan mo ako. Amen. Hello? Sino ba hinahanap mo pag may nawawala? Ano ang hinahanap mo? Sino? Wala pa. Makakasumpong kayo! Yung may sabi dyan eh. Amen. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan.
Amen! Yes. Napakabuti ng Panginoon. Alam po niyo, itong mga katagang ito po ay panalangin ng may pananampalataya. Yes. Amen. Amen. Nandiyan ho, paano ka naman mananampalataya? Mayroon bang ganon? Yung nananalangin na walang faith? Napaka-imposible yata yun. Hindi ba? Kaya mo nagagawang manalangin ay dahil may pananalig ka na yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, makikita mo. Yes. Masusumpungan mo. Amen! So kailangan lang panghawakan natin. Yes. Yung mga pangako ng Diyos ng may pananampalataya. Amen. Yung po itinuturo sa ating salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos, pag tayo nanalangin, nakikinig siya. Yes. Hello? At dahil nakikinig siya, mayroon tayong katiyakan na matatanggap natin kung ano yung hinihiling natin. Amen. Amen! Eh ano ba yung katiyakan na mayroon tayo kay Kristo na matatanggap natin yung mga bagay na hinihingi natin? Number 1. Ano sabi doon? Matthew chapter 6 verse 33. Seek first. Seek first the kingdom of God. Siya daw muna ang unahin. Hindi kung ano-ano yung inuuna. Pag wala nang resulta, panghuli si Lord. Ay, amen. Sabi niya, seek first. Ano karugtong no? Seek first. In all these things shall be added unto you. Amen. So, ito yung katiyakan na mayroon tayong pag sinik natin, inuna natin si God. Inuna natin yung pakikipag-need sa Kanya. Inuna natin yung pakikipag-usap sa Kanya. Inuna natin yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. In all these things, lahat yung mga ninanasa mo ay ipagkakaloob sa'yo. Yes. Amen. Amen. Yan po ng basihan. Kaya meron tayong katiyakan na makakamtan mo yung mga bagay na ninanasa mo. Ano ba yung mga nasain mo sa buhay mo? Magtagumpay, of course. Tumino ang buhay. Gumanda, gumaling ang iyong buhay. Amen. Pero may kondisyon. Unahin si God. Amen. 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 And praise God. Inuna niyo si Lord. Yes. Amen. Pangalawa, nabasihan. Kaya meron tayong katiyakan na matatanggap natin yung mga bagay na pinapanalangin natin kay Lord. Mabuti ang Diyos. Amen. 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 Mabuti ang ating Diyos. Sabi nga niya sa Matthew chapter 6 verse 88, alam na niya, alam ng ating Ama sa langit kung ano yung kailangan mo talaga. Yes. Amen. Bago mo pahingin, alam na niya. Amen. Ganun naman pala, Pastor. Alam na niya, bago mo hingin. Yung iba, mga pilosopo Gusto ni Lord, kausapin mo siya. Amen. Yung po yung sinasabi niya rito, ibig sabihin nito, kausapin mo si Lord. Amen. Yes. At ilatag mo yung mga bagay na nais mo. Amen. Amen. Pangatlo, na may nakatiyakan upang matanggap natin yung mga bagay na pinapanalangin natin kay God. Obey Christ. Amen. Amen. Hello, sundin natin siya. 1 John chapter 3 verse 22. Whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Amen. Amen. Hallelujah! So tinutupod natin, makakamtan natin yung mga bagay na hinihingi natin. Amen. Amen. Dahil, ano daw, tinutupad natin yung mga utos niya. Alam naman natin yung utos ni Lord Tuparin natin kung ano yung mga inuutos niya at gawin natin yung mga bagay na nakakalugod kay Lord. Amen. Katulad ngayon, lugod na lugod si Lord. Nasa sa'yo, dahil narito ka. Amen. Amen. Nalulugod si Lord dahil tinutupad mo yung mga utos niya, sinasagawa mo. Alam po ninyo, sa tagumpay mo, amen. Hello, sa tagumpay mo, alam mo, ang galak na galak si Lord. Yes. Ay, nakasulat yan. Sa Psalms 35 verse 27. Let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servants. Amen. Sumigaw sa tuwa. Yes. Dakila si Yahweh
Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Amen. Kaya kung malungkot ka, tila dibo ka, ang unang nalulungkot si Lord. Kasi hindi ka dinisign sa ganon. Design ka ng Panginoon, bawat isa sa atin, na mananagumpay kay Kristo Amen. Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Tagumpay. Ang buhay mo, I declare tagumpay mo. Pabuti ng Amen. Amen. Ang buhay mo, pahusay ng pahusay. Amen. Ang pamilya mo, paganda ng paganda. Amen. Hallelujah. Again, marahil hindi mo pa nakikita, pero makikita mo, manatili ka lang. Yes. Amen. Sa pananalig mo, na sinasabayan mo ng gawa. Amen. Amen. Hallelujah. So, bawiin natin yung nararapat sa atin. Yung nais sa natin sa Panginoon. At gamitin natin ang panalangin bilang pinakamahalagang instrumento sa pag-anggin sa mga pangako ng Diyos sa atin. Yes. Amen. Yan po yung pinakamahalagang bagay. Kaya mayroon po tayong prayer meeting. Meron pa tayong clarion call. Amen. Mahalaga ito eh. Kaya yung wala pa sa clarion call, ini-invite ko kayo. Sumama kayo. Amen. Sa prayer meeting, sumama kayo. Kasi demonstration of your faith. Yes. Ang sabi kanina ni James, chapter 26, faith without action is dead. Oh. Huwag natin lokohin yung ating sarili. Na nagsasabing may pananalig, wala namang action. So dito mismo, sa talata ito na binasa ko, sa Psalms 35, verse 27, ito po yung tayo iniinganyo ng salita ng Diyos na lumapit kay God nang may lakas ng loob. Bakit ka may lakas ng loob? Of course. Lord, sorry, forgive me, Panginoon, kasi sumemplang ako. Ang kailangan lang naman pag-amin eh. Yes. Amen. Balik ulit kay God. Si Lord hindi nang bibilang ng pagkakamali. Ano po sabi sa Bible? 7 times the righteous falls. Amen. Pero rise. Tumatay. Amen. Amen. Huwag mo hayaan tuluyang kang bumagsak. Yes. Amen. Amen. God help me! Amen. Yes. Alam mo ninyo, bilang ako po ay isang driver eh. At naku, natitisang patient ko yan. Lalo na yung traffic sa Manila, yung mga biglang sumisingit, biglang, alam niyo yun, nagtitest talaga, napapataas ang kilay ko. Para bagang may kausap ako sa loob ng sakyan, wala naman, nag-iisa lang naman ako sa loob ng sakyan. Ayan ba? Ano ba, kakanan ka pala? Eh, bakit nandito ka sa kaliwa? Alam mo, pag gano'n ako oh, dear Holy Spirit, take over. Take over, Lord. Yung self-control, yung pagpapasensya, Panginoon, sinabi mo, nagpupot na, sinabi mo pa pahalagaan ko yung iba sa akin, sarili. Amen. Buti na lang may banal na Espiritu Santo sa atin nakaloob, ano? Yes. Na nananahan sa atin, para sa atin. Suma sa atin ang banal na Espiritu Santo. Huwag lang natin ignore. Kasi yung tinig na yun, mahina lang yun. Yes. Mahina pero malakas yun. Amen. Yes. Hallelujah. So lumapit tayo sa Panginoon nang may malakas na loob. Amen. Huwag mag-atubili. Amen. Yung iba kasi nag-aatubili pa eh. Nagsasaka-saka pa eh. Andiyan mo ba kayo? Ano sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16? Ano po yung sabi dyan? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Anong kailangan mo ngayon? Huwag ka mag-atubili. Lumapit ka agad. Amen. Bukas ang trono niya lagi. You are always welcome. Bawat isa sa atin, welcome na welcome sa trono ng biyaya ng mahabaging Diyos natin. Amen. God is always inviting us to come to Him boldly. Yes. Amen. Pagbayaran na ni Jesus lahat. Kaya nga, mayroon tayong boldness.
Alam mo kung sino ka. Ang tinatayuan mo, alam mo. Amen. Kaya mayroon kang boldness. Kaya huwag magkatubili. Huwag magdalawa ng isip. Kasi sabi rin ni Amen. so ano man po, ano man yung mga pangangailangan mo ngayon, sabi natin ngayon, ang nais ni Jesus, lumapit ka sa Kanya ngayon. Yes. Amen. Amen. Gamitin po natin yung pribilehyong to. Yung invitation ni Jesus sa atin. To come to Him boldly. Amen. Dahil sabi diyan sa talata na yan, kakamtan natin eh. Di ba sabi niya, kakamtan natin yung mga bagay na nanganasa natin. Amen. 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 Ano po ba? Amen. Kaya huwag mag-atubili. Amen. Dahil sinabi niya sa Matthew 21 verse 22, whatever thing you ask in prayer, believing you will receive. Amen. Hingin mo sa panalangin. Amen. Eh, huwag kang apurado. Parang hindi sa timing mo, mas alam ni Lord yung timing. Yes. Amen. Marahil, hindi pa time, eh, may inaayos sa karakter mo. Diba? May inaayos sa pag-uugali natin. May inaayos yung antas ng ating pananalig. So, may katiyakan tayo sa salita ng Panginoon. Na ano man ang hiningin mo sa panalangin, tatanggapin mo. Kung nananalig tayo. Yun po Amen. sabi niya. Amen. Meron po tayong katiyakan sa Panginoon. Kaya huwag mag-atubili. Amen. Amen. Na Yes. lumapit sa Kanya. Amen. Dahil Amen. tiyak, alam natin, ibibigay niya eh. Basta ang hinihingi natin ay ayon sa kalooban niya. Yes. Amen. Pinag-pray ko naman, Pastor. Eh. O, pinag-pray mo. Ayon ba ni Lord yan? Oo, ayon kay Lord. Ayon kay Lord to kasi pinag-pray ko naman. Nandyan ho ba kayo? Tapos, pag hindi nangyari, God, bakit ano nangyari? Sinisisi si Lord. Nandyan ho ba kayo? Hello? Amen? Amen. Eh, sa totoo lang, nag-desisyon ka, hindi mo naman siya isinama. Hindi ka naman nag-inquire sa kanya. Amen? Hello? Huwag kang magtampo. Mayroong mga magtatampo eh, pag hindi nakamta. Amen? Ang daming mga scammer ngayon, sa totoo lang. Di ba? Talagang ang babait naman, talaga nang bibilid ka sa mga sitwasyon, mga sinasabi. Pero kung pangyayari yan eh, pati sa akin nag-message. Pastor, meron ka bang Gcash at saka Alipay? Eh, siyempre sabihin ko, oo, meron. Alam mo naman sinungaling ko, sabihin ko, wala. Kasi Pastor, ako sinabi na niya yung sitwasyon. Na in need siya, bla bla bla. Sabi ko, teka, itong taong to, kilala ko itong taong to. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Itong taong to, sabi ko, giver to. Yung pulong, sabi ko sa sarili ko, giver to. Hindi ako bumigay sa mga paaway effect niya. Sabi ko, giver to. Never ko pang narinig ito na nanghingi ito eh. Kasi gumamit siya ng ibang tao eh. Sabi ko, hindi siya ganito eh. So in short, hindi niya ako nagoyo. Yung pala scam. Amen. Na natisod ang karamihan. Eh, hello. Hindi mo pinonsulta eh. Kay Lord eh. Tapos, idinamay mo na siya. Nagmagandang loob ka. Yan na. Nung nalaman mo na ganun pala, umayaw ka na. Dinamay mo siya, number one. Yung fellowship mo na wala. Hello. Pero, eto may pero. Ano man ang ninakaw ng Diablo, ibabalik na yan sa Yes. iyo. Amen. Amen. Sabihin mo, anak ako ni God, anak ako ng Diyos, mananampalataya ako ni Kristo. Yes. Namatay na siya para sa akin. Lord, eto, oy, kaaway na Diablo. Eto yung ebidensya ko, yung titulo ko, katibayan. Hindi mo makukuha yan.
May patotoo po ako sa inyo. No? Makinig kayo. Ito po yung nangyari sa akin totoo na pangyayari. Nung kung nag-for good ako dito sa abroad, nagtrabaho po ako eh. In short, pumasok po ako ng business. Isa sa mga pinasukan kong business, bigasan. Alam niyo yung bigasan? Puro bigas ang tinda ko. Sako-sakong bigas. Eh ngayon, ako nagsipaglapitan sa akin yung mga tindero, yung mga nagtitinda ng mga bigas. So ako naman tiwala. Malakas ang loob ko. Hindi pa uso yung 25 kilos nun na isang kaban. Ang isang kaban talaga 50 kilos. Yung po ano. So ako naman, ituwa-tuwa ako. Sa lalaki na, sige, bigay naman ako. Nagpautang ako na nagpautang. Hanggang sa dumating yung punto, teka, mukha yata hindi na nagpapakita si ganito. So in short, pinupuntahan ko na. Aba, pagpunta ko, tuwing pumupunta ako na nagdadrive pa ako, Wrangler pa yung aking sasakyan no. Aba, ang layo ng mga pinupuntahan ko, gumagas-gas-gas na yung gulong ko, nauubos ng gas ko. Andiyan ba kayo? Pati pasensya ko, nauubos. Kasi tuwing pupunta ako doon, wala, kahit nandun, wala. Pinagtataguan na ako. So, ang sakit ko sa loob yun, yung nagtiwala ka, alam mo yun? Tama. Tapos ganun pala, i-scam pala ako. Alam mo yun, lumapit ako kay God, sabi ko kay Lord, dala-dala ko, kasi pag may negosyo ka, may listahan ka talaga eh, lalo na may listahan. May listahan ako. Sabi ko, Lord, ito yung listahan ko. Yung mga nag-isa sa akin, yung mga nagloko sa akin. Ito yung listahan, Lord, yung mga pautang. Sabi ko, Panginoon, pinupunit ko to. Pinupunit ko yung listahan talaga. Sa totoo lang. Pero alam ko, ibabalik ko. Babalik mo sa akin yung mga nawaya. Alam mo, totoo si Lord. Yes. Ibinalik niya ng higit pa doon sa nawala sa akin. Ibig mo sabihin, paso hindi mo na naaalala yung mga naiisip ko pa rin pero wala na yung sama ng Lord. Yes. Pinagaling ako ni Lord to. Amen. Binulit ko, sinira ko yun. Alam mo yun, dapat ang Panginoon. Ibinalik niya yung mga bagay na nawala sa akin. Saan ka naman nakakita? Kung kailan naman nagpurgod ako? Kung kailan wala akong hanap buhay at ako ay pastor, mission ng Panginoon, naglingkod sa Kanya, natanong ko naman binigyan ako ng konto yung Amen. Praise God. Hindi ko alam eh. Binigyan ako. Oh, Amen. Amen. Sana may kondo. Sana Hindi lang yun. Binigyan ako ng sasakyan. Una, binigyan niya ako second hand, Wrangler. Alam mo si Bishop Jonathan, lalo niya gano'n. Pastor, hiramin ko nga po yung sasakyan. Kailangan ko po kasi pang-deliver sa mga bigas. Ganun ba? O sige, kunin mo na. Ilipat mo na rin sa pangalan mo. Grabe si Bishop Jonathan. Wala pa akong binibigay. Pinapalipat na sa pangalan ko. Yung RCR, nung sasakyan, totoo po yun na nangyari. Wow. Pinalipat na niya sa akin. Pero hinuhulog-hulugan ko yung pakonti-konti. When able pa nga eh. At habang sinilinis ko yun, yung sasakyan na yun, sabi ko, Lord, salamat sa sasakyan. Salamat sa bago ng sasakyan. Aba, binigyan nga ako. Brand new. Amen. Grabe yun. Ang hindi nun. Ang dami nawala Ang dami na nawala. Binigyan ako ng bagong sasakyan. Eto pa, sabi ko, Lord, ayaw ko na lang mag-maintenance ng sasakyan. Kasi ang hirap. Nadala kasi ako kay Wrangler. Lagi kong pinagagawa. Alam ko ninyo, yung brand yung binigyan niya sa akin na isang na sasakyan, binigyan ulit ako! Mas malaking sasakyan! At brand new din! Wala akong negosyo. Wala akong sweldo. Paano nangyari? Ewan ko kay Lord. Ganon si Lord! Yes. Hindi dahil sa lakas mo! Hindi dahil sa lakas mo, sa dunong mo! Sa kinikita mo! Amen. Amen! Kundi dahil sa nagagalak ang Diyos sa tagumpay mo. Amen. Amen! Sa bawat isa sa atin, sa inyo, nagagalak si Lord sa tagumpay mo. Amen. Amen! Hallelujah! Kanyang tinutugon ang mga tumatawag sa Kanya.
Amen. Yes. Amen. Yung mga wala pa sa'yo, hindi mo pa nakikita. Call those things as though they were. Yes. Amen. Tawagin mo yung mga bagay na wala. Nasa Biblia yun, sa Romans eh. Yes. Tawagin mo yung mga bagay na wala pa sa'yo na parang nandyan na. Amen. Amen. At makikita mo, yung bagay na hindi mo nakikita, makikita mo. Amen. Yes. Hallelujah. Psalms 145 verse 19, ito po yung panghuli. He will fulfill the desire of those who fear Him. He also will hear their cry and save them. Amen. Hallelujah. Praise God. Tutugunin ka ng Panginoon. Amen. Kung nagigipit ka ngayon, hahamulin ka. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yes. Hallelujah. Dahilan sa iyong pananalig. Yung mga bagay na ninakaw ng diablo sa iyo. Yung kagalakan mo, yung kapayapaan mo. Naririndi ka. Nandito ka. Tapos yung pamilya mo, nandun. Hindi mo malaman. Amen. Hello. Amen. Hahamulin ka ni Lord. Alam mo, hahamulin ka. Itataas ka ng Panginoon. Bagsak ka. Itataas ka ng Panginoon. Yes. Ganun katindi ang Panginoon. Amen. Kaya sabihin mo sa Diablo, wala kang karapatan sa buhay niya. Wala kang karapatan makialam sa buhay niya. Sabihin mo sa kanya kung sino ka. Amen. Amen. Sabihin mo mga pangako ng Panginoon. Yes. God is faithful. Amen. Amen. Tutuparin niya yung kanyang mga salita. Yun siya. God is faithful. Amen. Ang kailangan mo lang humakbang Yes. at bawiin yung mga nararapat sa'yo. Amen. Kunin mo ang kinin mo yung mga nararapat sa'yo. Bawiin mo yun. Amen. Amen. Hello. At manindigan sa mga pangako ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil alam natin, dinanasan ng Diyos na tayo ay managana sa kanyang pagpapala. Amen. Yes, sabi niya, naggagalak si God sa tagumpay ng Amen. pagpapala. Thank you, Lord.